Hi guys, Racing King po ito, 180 na may check engine at umiilaw yung kanyang sa oil ba. At ang reklamo nito ni Kuya, mabilis daw uminit yung kanyang motor pero hindi naman nag-overheat hanggang napansin niya na may taga sa ilalim ng motor. So anong ginawa ko dito, binusan ko ng tubig tong radiator, pinuno ko siya at pinaandar, tiningnan ko kung may bula. Far wala naman. Kung may bula kasi or may bulwak yung radiator, mag-a-advise na ako ng top overhaul. For example lang tong picture ha. Ang explanation ko niyan, posible na meron ng combustion leak or meron ng leak papunta sa mga water jacket galing sa chamber. Pag mahina pa, bula-bula yan, tapos under yan, tapos mamatay minsan, tapos minsan hard start. Pag bulwak na talaga, dalhin na lang sa gitna ng palayan yan para patubig dun. Joke lang, ito naman napaka-seryoso. Mag-focus na lang ako sa radiator kasi all goods man yung makina ni Kuya. Tinanggal ko na itong mga cover-cover oy. Shoutout kay Madam Ling para sa aking gring-gring na tools, no? Medyo nahirapan din ako sa kalisod pagtanggal nitong animal na to. Ganito yung fan ng Kimco Racing 180. Matic na mag-on yan, commanded by the heat sensor. Tinayhop-tayhop ko yung radiator para malaman ko kung saan talaga yung leak niya. Medyo vovo ako guys, lalo na sa pag-ibig kasi nilagyan ko ng tubig bago ko hinipan. Mali kasi yun, dapat wala siyang tubig. Tapos ilubog yung buong radiator tsaka hipan. Ayan, kitang-kita na yung leak no, nandyan sa gilid. Di ba ka ako matitano nito kasi nakakain akong nag-inform ako sa may-ari na bigyan niya akong time, gawan ko ng paraan yung radiator niya. Pinaintindi ko sa kanya na medyo matagalan ito kasi gabi lang talaga ako makagawa ng motor. Kasi first time ko tang magbukas ng radiator ang motor, no? Apakadaming dumi ng radiator ni Kuya. So sa mga naglalagay ng mga tiplon dyan para ma-sealed yung hose, mali po ata yun kasi doon yan papasok sa radiator, doon yan sasabit. Pag sumabay sa kolan, tinanggal ko tong guma. Unang nasa isip ko na nasa gilid lang talaga yung leak. Nilinisan ko yung radiator, nilagay ko sa hose, tapos pina-flow yung tubig, char flow. Sinungkit ko yung mga butas-butas ng mga maliit na mga alambre at sinabon ko rin siya, binrush. Kulang na lang, labhan ko to. Hanggang nakita ko yung filler gauge ko iyan, tinusok-tusok ko yan pero hindi pa rin ako kontento. Kaya yung mga basura ko sa factory, dinala ko sa bahay. So ito yung naisip ko na paraan, itong tape measure. Ginupit ko siya, nakasya dun sa may butas. Manipis to siya tapos medyo matigas siya. Inisip ko hindi to matupi, kaya tong ipasok dun sa may butas ng radiator. Ayan, tinesting ko nga. Siyempre, gawin na natin yung ating mga plano. Ayan, successful. Tingnan mo yung tubig. Buong butas, malilinisan ko siya. Be, check daw, be. Ayan, kompleto na yan. Wala na yung bara. Pumunta ako sa tindahan para maghanap ng tools na kasya dito sa kanyang takip ng valve, no? Mag-tune up na din ako. So, ayan na, natanggal. So, pag mag-tune up ako, hindi na ako nagbubukas dun sa may palatandaan sa may flywheel. Tusukan ko ng screwdriver yung butas ng spark plug para makapa ko yung piston. Tapos, pagbaba ng intake na rocker arm, pagaloyin mong konti yung exhaust, tapos ibalik mo sa gitna. Yun yung top dead center. May leak itong animal na to. Tapos si Kuya hinigpitan masyado. Akala niya matanggal yung leak. Pag hinihigpitan, lalong nagka-leak. Sobrang sikip. Ayaw talaga matanggal. Ginawa ko ng handle tong muffler niya para matanggal talaga yung animal na yun. So natanggal ko siya pero napitpit yung guma. Tapos medyo nagdiskusyon na kami ni Kuya kasi nagmamadali na siya sa motor niya. Ano mo, racing mo. O hindi ko matansya. Kahit sa'yo maglilinis pa ako kasi napakadumi. Nag-tune up ako, kakatapos lang. Natagalan akong magtanggal nga nitong bolt, oh. Hindi ko nga akala ko nga madali lang tanggalin Napakakapit ng buo. Kailangan pang palitan ng o-ring kasi pit-pit. Pag tensioner ng timing chain mo, di ba lost thread yun? Dito ako sa surrender sa pag-ayos guys kasi nakakahiya naman sa may-ari, matatagalan sa akin yung motor nila. Kasi yung oras ko napakakunti lang talaga tapos minsan galing sa trabaho pagod binalik ko na nga tong radiator para matesting ko na kung nasolusyonan ko ba yung tagas nito. Nilagyan kong gasket maker ng kaunti at binalik ko na yung takip. Gumamit ako ng alambre para mahigpit ko siya. Ganyan yung ginawa ko. Tapos as in hinigpit ko talaga. Inikot-ikot ko tong bolt Tapos maingat ko siyang pinukpok para ma-sealed siya ulit. Basta lahat ng klaseng pag-iingat ginawa ko na kasi yung plastic kasi takip baliktad, yung takip kasi plastic baka mabitak. Hinipan ko siya para matest. Dito na naman ako ng hina guys. Sayang yung airport. Andun pa rin yung leak. Inisip ko na mapagastos talaga si Kuya nito kasi 1.9 kasi yung radiator na bago. Pwede ko naman siyang gawa ng paraan. Huwag paganahin yung isang block ng radiator na may butas. Kaso tinigilan ko na kasi wala akong welding. Baka mamaya magka-aberya pa. Maback job tayo. So nag-order lang talaga ng bagong radiator 1.9. Medyo nalungkot ako kasi napagastos ng malaki yung may-ari. Kumuha ako ng
ng bolt na coarse thread. Isa ginawan ko ng kanal para masolusyonan ko yung tagas dito sa tensioner. Wala akong pang retread kaya ito lang yung ginawa ko. Nilagyan ko yung handle, yung bolt na may kanal at ni-retread ko dyan. Laking tuwa ko nung napansin ko na gumana yung ginawa ko. Kasi medyo mahal din tong tensioner nasa 350 ata. Okay pa naman kasi to, genuine pa kaysa bibili tayo tapos aftermarket. So ayan na, tuwang-tuwa na talaga ako. So ganito ako mag-check ng tensioner. Ang higpit nito ay counterclockwise. Bali, luwagan mo muna siya tapos sabay pitik. Dapat malakas pumitik. Tapos i-press mo siya. I-press. Dapat hindi siya ma-press. Parang mag-lock siya. So okay na daw, sabi ko. Dumating na pala itong bagong radiator ni Kuya, no? So mabilisan ko na itong ikabit kasi pagkatapos nito, ihahatid naman niya yung kanyang S-Max kasi papawiring sa akin. May usapan kasi kami nito na ibenta niya sa akin yung isa niyang motor ng mura. Tapos pag napapagawa siya sa akin, libre siya ng labor. So game naman ako, okay lang naman. Kasi yung problema ko nga ay yung oras ko talaga. Parang pantanggal umay ko kasi sa buhay itong pag-aayos ng motor, pero pag rush na, wala na, stress na. Basta kinabit kong mabuti yung bagong radiator, no? At yung mga hose, sinusure ko talaga. So shoutout nito kay Kuya, nag-aayos din siya ng kanyang motor. Kasama ko pala sila sa bahay. Mga mahihilig din sa motor, kaya nagkakasundo kami. So shoutout Kuya Tonyo. At dumating na ako sa punto na nagdagdag na ako ng coolant sa motor. Tapos testing na, tapos bleeding na, tapos brum-brum na. Pinainit ko yon at inantay ko na magbukas yung kanyang thermostat para mag-circulate yung coolant. Okay naman. Okay na siya, kaya kinabit ko na tong mga cover dito. So, ito yung sanhi ng kanyang check engine. Itong IECB niya, putol yung wire. Tapos, ang taas din ng kanyang minor. Sira na ata talaga to. Inikot-ikot ko to siya, tapos naging okay naman siya. Hininang ko din tong mga wire papunta sa IECB, dalawa kasi yung putol. Tapos sinindihan ko na para matapos ng lahat. Syempre, bago ko ibigay sa may-ari, winashing ko muna, no? Nung December pa to, medyo maginaw talaga kasi winter. Pero hindi ko alintana yung ginaw-ginaw na yan. Charot. Pinakintab ko siya. At syempre, tinesting ko muna. Ginawa ko siyang service isang araw, no? Ito yung ginamit ko pampasok. All goods naman. Malakas yung motor. 180 kasi. At nandito na si Kuya para kunin yung kanyang motor. Shout out Kuya Darwin. Kaya, ayun na, binigay ko na sa may-ari. Sa pagbura pala ng air, no? Gumamit ka ng timer. Pag on mo ng susi, magbilang ka hanggang 10 seconds. Tapos pigain mo yung throttle 10 seconds din. Tapos sabay release. Malalaman mong mabura na siya kasi mag-blink yan siya tapos mawawala. Kailangan timing talaga yung pagbilang-bilang mo dun sa timer. Take note, no? Kailangan solusyonan mo muna yung sanhi ng check engine. Kasi pag andun pa yung problema, babalik pa rin yung check engine. So, ayun yung sa Kimco Racing King, no? Sa ibang brand, iba rin yung solusyon. Ang yung iba, hindi talaga mabubura pag di ginagamitan ng, anong tawag doon? Yung computer. After ilang linggo may problema tayo mga bro. May sinend si Kuya na video. Day, mataas naman na yung andar niya. Tumatas yung andar niya. Ayaw bumaba sa 2. So, nice ko palang magpasalamat sa aking kaibigan, no? Si Sam. Siya yung nagtuturo sa akin nito. Siya yung napakilala sa akin kung ano yung IECV. Pero nag-research din ako kung ano talaga yun. So, from the word IECV, Idle Air Control Valve, gumagana yan siya tuwing idle. So, siya yung nagkocontrol ng hangin na papasok sa makina tuwing idle nga. So, sa high RPM, close yan siya. Or, nearly close. Ang taas pa rin. Pero, pag takpan natin talaga yung butas, tingnan mo. Wow. Ang ganda! Hindi naman siguro matutunaw ito sa init. Oh, tingnan mo yung idle, oh. Naging stable sa 1.8. Kaya nga, tama ganyan lang yun eh. Bullshit talaga. Ando ka ba sa linggo? Pag pumunta ka sa linggo, walang ganun. Antayin mo na yung magpuntahin mo na siya doon. Tapos antayin mo yung... Medyo mahal yung piyesa na yon, kaya yun yung ginawa ko. Pero wag nyo akong gayahin kasi siguro may effect sa makina yung ginawa ko. Since wala akong computer, kailangan ko atang magbasa ng spark plug reading, ganun. Kung malaman ko kung rich ba yung motor, hindi rich na mayaman ha, rich sa gasolina ba na pumapasok sa makina ba. Pero di ko na nagawa, oy. So, tama naman na siguro yun kasi okay naman na si Kuya, okay na daw yung motor niya. Well, anyway, salamat sa panonood sa akin, guys. So, paalala ko lang, hindi ako mekaniko, so may mga mali akong nasabi, pwede kayong mag-comment sa baba, pwede nyo akong i-correction, pwede nyo kayo bash, bahala kayo dyan. Natututo akong magayos dahil sa sobrang hilig ko sa motor, mga makina, mga sasakyan. Pag makilala nyo akong lubusan, makita nyo talaga na yung mga tinitirhan ko na puro na tambak. Para na akong junk shop. Kunti na lang. Mamili na rin ako ng bakal bote para true na talaga junk shop na. So, gaya ng laging sinasabi ni brother, bless and love. Sa mga Bisaya diha, kaugtaman para di tama brother.